isang malaking asa. At marami din sa mga kababayan natin ang talagang kumita at hanggang ngayon ay kumikita pa rin. Recently nga ay naka 30x ako sa isang coin na ang tawag ay $1. Pero kamakailan nga lang ay nakatanggap ng reports at warnings ang Pump.Fun dahil sa mga deepest and darkest na mga nangyayari sa loob ng Pump.Fun. At yan po ang mga pag-usapan natin dito sa video na ito at commercial muna para kunwari vlogger. Uy, chismis lang baka maniwala kayo. Kita ko lang sa Polymarket tong report na ito na more likely daw na maban ang platform na Pump.Fun kundi dahil ito sa US restrictions. At syempre hindi yan dahil sa dami ng rug pulls at mga honeypots at risky assets or mga dusting sa loob. Specifically ito ay dahil sa mga live streams na nung mga una ay nagsimula sa mga genuine live streams na makikita mo normally sa mga Facebook, TikTok at iba pa hanggang sa nagsimula na ang mga extreme stunts na nakakamatay para lang po sa market cap goal or yung market valuation ng asset nila. Na ang iba sa mga ito ay malimit na nakakatakot at threat violence. Hindi lamang sa kanilang mga sarili kundi pati sa mga hayop at maging sa ibang tao din. Isa na nga lang sa mga unang nag-trending ng mga mild stunts ay kinulong niya yung sarili niya sa loob ng hawla hanggat hindi nagwa 1 million ang kanyang asset. At dagdag ko na nga lang dyan ay may mga assets din na nanghihingi lang ng 500,000 market cap lang ay mamamaril siya sa loob ng kanyang eskwelahan. Nakakatakot, di ba? Maraming nagpapahayag ng kanilang comments sa mga platforms like X.com at Reddit na biro lamang ito at ginagawa lang nila ito para maging trending. At in the end of the day, na biro lamang ito. Pero para sa mga authorities, ito dapat yung mga biro na sineseryoso. For sure, for now, ay nasa masusing investigasyon na yung kanilang platform at maging ang buong team ng Pump.Fun. At nabasa ko nga lang few hours ago nung ginagawa ko tong video na ito ay nagkaroon na po sila ng request to take down their streaming platform bilang part ng kanilang services. Which ang good news niyan ay ginawa naman nila agad at hindi na ito ngayon na-access. Para naman sa mga nakarinig na ng Pump.Fun pero hindi pa gumamit ng Pump.Fun ay meron silang services na tinatawag na streaming. At bago pa nila i-take down tong live streaming services nila ay nakakita ko ng iba't ibang mga karumal-dumal na gawain o mga gimmick nila para lang ma-meet nila yung valuation goal or yung market cap targets nila. May isa pa nga dito na babarilin daw niya yung kanyang goldfish kung hindi umabot ng 1 million market cap. Kung di ba naman sira ulo, di ba? Dumami rin yung mga kabataan na nagpapakita ng kanilang mga baril o baril ng kusino man. At ang isang pinakamalalang nakita at nabasa ko dito ay magpapaputok daw siya kada may bibili ng kanyang asset. At kung tingin nyo ay doon na yung pinakakahindik-hindik at pinaka-inhumane na pwedeng gawin dito sa live stream na ito ay dyan ka po nagkakamali dahil may isang creator ng asset sa loob ng Pump na kung saan ang kanyang girlfriend ay nakagapos at may mga nakasulat na iba't ibang targets ng market cap at sa halagang 25,000 market cap ay iti-taser daw niya ang kanyang jowa. At pinakamalalang nakita ko doon sa mga screenshots from this user sa halagang 100k ay huhubaran daw niya ang kanyang jowa on live. Yes. At syempre hindi niyo pagugustuhin yung iba pa niya pong nire-request na mas mataas na market cap. 100k pa lang po yun. At hindi niyo na pagugustuhin yung nilalaman ng 500,000 to 1 million market cap. History repeats itself, ika nga. Naaalala ko noong 2012, ganito yung kinatatakutan kong mga sites sa loob ng darknet noon kung saan magpapasa ka lang ng Bitcoin at may iba't ibang presyo ng mga utos na makakabusog sa mga manunood. Kahit ano pa yan, basta the price is right, they will do it. Since wala po talagang regulation noon, pero hindi ko sinasabi na totally wala ng ganitong nangyayari sa darknet. Kung gusto niyo ng sample at makakita ng mga ganito, panoorin niyo yung palabas na The Officer Black Belt na recently lang din pong pinalabas na tumatalakay sa isa sa mga malalaking problema sa South Korea. Hindi ko po pwedeng banggitin yung salitang yon, pero since pag-uusapan po natin yung darknet na yan, ay hindi po nagbinti sa mga Pump.Fun influencers dahil meron din po akong nakitang reports na kahit minor de edad ay gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot at kala niya cool ang pagiging racist. Itong mga batang ito ay gagawin lang lahat para lang sa pera. At hindi pa po dyan natatapos dahil may nakita din po akong mga online sabong na kung isipin nyo ay legal naman, pero itong isang report na nakita ko ay biglang naging dark after gilitan mismo ng creator yung kanyang manok live stream after matalo nito sa pustahan. Hanggang sa pati ang mga kawawang aso ay nadamay na rin kung saan tinututukan ng baril sa ulo at may bantang kung hindi mag 1 million market cap ito ay babarilin niya ito. Ewan ko kung nabalitaan niyo din to na may isang batang nakagapos at ganun din ang banta. Kung hindi umabot ng 1 million market cap ay papatayin daw niya tong batang nakagapos. Ngayon, para sa dahilan kung bakit ini-news ko to, marami magsasabi na nagfa-FUD ako dahil hindi daw ako nakasabay sa Pump.Fun. Hahayaan ko na lang po ang Meraki members ang mag-defend sa akin at magsabi ng totoo. Pero ito yung pinaka-reasons kung bakit tingin ko dapat talaga matigil yung mga ganitong cringe at nakakatakot ng mga nangyayari sa loob ng Pump.Fun. One is yung regulatory backlash natin. Ngayon at nasa deciding factor kasi tayo ng ating regulation at nasa proving stage pa po tayo. Mainit po sa mata ang crypto lalo na ang BTC. Kung may mga ganitong kabalbalan at mga kalokohan na nangyayari sa loob ay malaki po ang chance na ma-tie up ito sa Bitcoin. Alam niyo naman kung bakit may mga birong kasabihan na dapat hiwalay ang Facebook ng mga matatanda sa bata. Ganun na ganun din po dito. Hindi maganda sa mata ng mga matatanda at mas lalong hindi para sa mga bata kaya sobrang laki na chance na makakuha ng maraming simpatya pag nakarating ito
sa mainstream media. Actually, nandun na eh. Kaya nga itong pinakita ko sa inyo na probability from Polymarket na maban siya for this year, lahat ng yan ay pwedeng gamitin against sa rason para hindi i-regulate ang Bitcoin. At worst case scenario, tatandaan po natin na ang karamihan sa mga pump na nangyari ngayon ay dahil sa institutional at ETF approvals. Dahil sa mga ito ay napaganda po ang trust at yung potential ni BTC na tuluyang umabot sa 1 million per Bitcoin. Para po dun sa second reason ko po ay yung long-term battle, which is yung loss of trust. Sabihin na lang natin kung magpatuloy, which tinake down na naman na ni Pump Fund. Sabihin na lang natin na may mga mag-copycat at itry na i-replicate itong ganitong mga features. At sabihin na lang natin na madoble pa at mas maging karumal-dumal pa yung mga mangyayari. Lahat lang ng yan, kahit may good side pa ito, ay magiging auto-negative po siya sa camera, sa media, at maging sa buong ecosystem ng cryptocurrency, kung saan itatapon lang po natin lahat ng bear market na nangyari ng 2022, 2023 hanggang 2024. Magiging sobrang hirap na po na ma-legitimize o mapasa yung magandang batas na sana makakatulong sa tama at magandang regulation for crypto and mainly Bitcoin. In the end, alam ko marami sa atin ang gusto talagang kumita ng pera, gustong yumaman at gustong mabili ang kanilang mga pangarap nila. O yung iba, simpleng gusto lang talagang makawala lang sa hirap na dinadanas nila. Huwag po sana natin kalimutan na ang crypto ay nagsimula bilang transformative tech. Pero lahat lang ng to ay pwedeng mauwi lang sa wala, lalo na kung magpapatuloy itong mga bad actors sa space at tuluyan nilang sasakupin. Lalamunin ang narrative na dapat naman para talaga sa ikauunlad ng mga ecosystems na tunay namang talagang nakakatulong sa pagpapaganda ng monetary system, economy, new DeFi, scalability, security, interoperability, etc. etc. at marami pang iba. Lahat tayo, mga investors, traders, degens, devs, platforms at kahit yung mga VC at smart money, enterprises or maging ang mga institutions ay may collective responsibility na tinatawag na dapat i-ensure na itong space, ang crypto, ang Bitcoin ay magagamit sa maganda at hindi para pumatay o ikakapahamak ninuman kahit hayop pa yan. Itong mga shock contents, scams, rug pulls, honeypots, ponzis at mga threats of violence at mga hindi ko nabanggit dito sa video na mga nangyayaring kabalbalan sa loob ng streaming sa Pump Fund ay pwede nating masabi na isolated incidents. Baka nga sintomas lang ito ng malaking issues na hindi pa nga natin siguro nauungkat sa crypto industry. Para sa akin, ang tanging opinion ko lang dito ay maganda na maaga yung naging resolution na nangyari na pag-ban sa Pump Fund to allow their users to do live streams just to promote their assets. I will still be optimistic to the point na may mga tao pang talagang gustong i-preserve yung integrity, mga pinagdaanan at yung mga pangako na kayang ibigay ng decentralized technology ng blockchain at maging ang Bitcoin alone. Pero syempre, chismis lang lahat ng yun. Kailangan nyo pa ring aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye.